Hi mga katakma, magandang umaga. Ngayon nga ay February 9. Pero bago ang lahat, Hi guys, welcome to my vlog. May kadakmak. ngayon nga ay may natanggap tayo na tawag mula sa Mandaluyong. Meron doon nakita na malaking sawa sa bahay nila. Tara at pupuntahan natin. Ito at magdadrive na tayo patungo doon sa area. Kasama ko nga pala ang aming future attorney at ang kabady ko na si Sir Ida. Na-report nga pala yun nung Sabado pa. Ilang beses na raw pabalik-balik dun sa area at sa bahay nila yung sawa. Kaya naman, nagmadali tayo na puntahan. Baka sakaling makuha natin at mailayo. Dahil takot na daw sila at ilang beses na nila nga nararamdaman na para bang merong sawa. At totoo nga ang kanilang hinala nung sila ay nakakita na lumabas ito sa gilid ng kanilang bahay. Sana ay maabutan pa natin ito at tuluyang mailayo doon sa residensya kung saan maraming nakatira. Kasama ng araw ng kanyang 3 anak na takot din dahil maliliit pa. Malapit na nga kami sa area kaya nagtanong-tanong na kami kasi yung mga house number nila rito is patalon-talon, hindi siya sunod-sunod kumbaga. At nakarating na nga tayo. Andito na si ma'am, nag-aantay sa labas ng gate nila. Papasukin na natin yung bahay kung saan nakita yung sawa. So ito nga siya. Pansin ko lang marami tambak agad sa paligid. Maraming kahoy na pwedeng pamugaran ng daga. At kaya namamalagi ang ahas dahil nandito ang pangunahing pagkain niya. At inikot nga namin ang lugar dito sa kung saan siya nakita. At kinukwento nga ni ma'am na lahat daw ng daga sa kanila ay naubos. Siguro ang pakiramdam niya ahas ang kumain. So yun ang kagandahan na merong ahas sa paligid. Aminin naman natin o hindi, mas nauna sila kaysa sa atin, kaya wag natin silang sasaktan. Ito nga at papasok na tayo dun sa lugar kung saan siya laging namamataan at tumalabas at pumapasok. Ang ano naman ang sa So katulad ng napansin namin doon sa pagpasok pala ay maraming tambak. Yan po ang talagang niya na kung wala pong daga. Mas maraming pa pala rito na Yung pwede talagang siyang pagdaan na may ahas puntahan, sa paligid. labas at pasukan ng mga Pero hindi naman po butas. basta At sinabi rin ni madam na may mga sila sa tao, kaya alaga usually silang makikita po sila ng madaling araw kasi na pwede na pangunahing punteriya kung wala na siyang makuha daga. Apo. Siguro baka nagambala na siya, ganun. Oh, okay, possible din po. Kasi dyan po galing talaga yun. Yan sa ilog, ay ganun. At nag-advise na rin kami na kung maaari likpitin or linisin lang ang area para hindi pamugaran ng daga. Nang sa gayon ay hindi na muling bumalik ito. At nangako rin kami kay madam na kung sakaling makita man o mamataan man ito sa area ay agad kaming tawagan upang kami ay agad na makaresponde. At sinabihan din namin sila na huwag silang matakot dahil ang ahas ay hindi naman basta-basta nananakit. Pagkus takot nga sila sa tao o sa atin. Kaya matuwing madaling araw or gabi sila lang nagpapakita or nanguhuli ng kanilang makakain. Antayin na lang natin ang susunod na kabanata. Sana tuluyan natin siyang mahuli para mailayo sa area at mailagay kung saan siya talaga nararapat dun sa ligtas na lugar. Maraming salamat sa inyo. Hanggang dito na lang.